For today's video, magre-restore naman tayo ng cabinet o nung pinaka showcase to eh. Ayan, papasin nyo kaya itsura niya. Ayan, pinare-restore sa atin o pinapipinturahan sa atin. Ayan, papasin nyo may kalendaryo dito. May mga patak pang kandila. Ayan, patak ng kandila. Ayan, kailangan matanggal natin yan para hindi umalsa yung ating pintura dyan. Ayan, marami tayong gagawin dito dahil na finish na to is varnish. Ayan, varnish yung dati, gagawin natin pintura. Ayan. Ayaw ng pintura na may-ari. Ang gusto niya gawing pintura. Ayan. Pati itong backing niya, papansin nyo. Siraan talaga siya. Dahil napakatanda na nga ng ating i-restore na to. Ayan. At isang pang kinagulat ko nga rito, yung kalendaryo pala, nakalagay dito. Papansin nyo kalendaryo na yun. Napakatagal na pala nakadikit doon sa pinakatap na to. Dahil nung tinignan ko siya, talaga naman palang napakatanda niya na. Ayan, kung mapapansin, ito yung kalendaryo sinasabi ko. Talaga palang napakatanda na to. Nagulat ako sa taon na nakalagay dito is 1989. Ayan, kung mapapansin, 1989. Halos kasing tanda ko nga pala to. 1989, hindi kasi ako pinanganak, kaya nagulat ako. Ayan, wala na ako makikita na ganitong kalendaryo. Meron man talaga napakadalang na. Ayan, hindi ko nga siya na-restore eh. Hindi ko siya na kukunin ko sana siya ng buo para sa gagawin kong collection eh. Kaso nga lang, hindi ko na siya nakuha ng buo. Ayan, hinitkan ko nga siya pero hindi ko siya nakuha ng buo. Gawa nga na sobrang tagal na ng pagkakadikit niya, kaya hindi ko na siya nakuha ng buo. Ayan, napakatagal na pala ng kalendaryo na to. Antik na itong ginagawa natin na to. Nasa 35 years old na. Halos itong pinaka kalendaryo pa lang yun. Pero ewan ko itong pinaka ginagawa natin to kung ilang taon. Siguro nasa 40 na to eh. Ito na-restore natin. Ayan. Linisin lang muna natin itong mabuti para bago natin primer, bago tayo magmasilya. Ayan. Itong likod na to, binakbak ko na to, tsaka ako nilagyan na siya ng glue, tsaka bago sa masilyahan. Nice ko muna lahat ng mga pamakuan o mga tangap na. Ayan. Tsaka siya punasan ng basang-basahan. Napakatanda na ng ating project na to para gawin natin ulit na bago. Pati itong ilalim talaga namang may gulong pa to eh. May apa siyang gulong. Polytop ko muna lahat ng malalalim dito. Hindi ko na masyadong ayusin itong pinakalikod niya. Hindi na tayo focus na maayos dito sa pinakaharapan niya. Dahil hindi ko napapalitan ng backing to. Para hindi na masyadong mapamahal yung nagpapagawa o yung may-ari. Polytop ko lang muna lahat ng malalalim o mga pinagpakuan. Sa pagre-restore, mas mahirap to kaysa sa pag-build lang ng buo. Mas mahirap nga mag-restore, gawa nga ng mas mahirap maggaliha o magmasilya ng ganito nung nakabuild na siya. Unlike yung masilya muna bago ko i-build, kasi ganoon ako mag-process ng paggawa. Minamasilyahan ko muna siya bago ko siya i-build para lahat ng sulok niyan may masilya. Mas madali pa siyang lihain. Dito medyo mahirap. Yan, nababakbak na nga yung mga plywood niya. At dito gagawa ko dito ng pinaka bracket ng ating gagawin sa pinaka hinges niya. O sa ating conceal na nga lang gagamitin ko rito para mas maging maganda. Yan. Ordinaryong hinges lang sana gagawin ko, pero nag-decide ako na lagyan na lang ito ng hinges na soft close para mas maging maganda siya. Dahil inset kasi yung gagawin ko rito nga pinakapinto niya, kaya lagyan ko siya nun. Tsaka itong mga part na to, ayan, medyo dudugtungan ko lang siya. Ayan. Gagawin ko sa itong mga pinaka mini aparador. Ayan, o closet. Ayan. Ayan, dinugtungan ko na nga lang itong pinaka mga kitted, kaya nga na pinaka-design niya na rin yun eh. Dahil ang dating pintuan na to isa salamin. Ayan. Salamin yung dating pintuan na to. Ayan. Ayan. After ko siya ma-polytop lahat ng mga dugtungan niya o lahat ng malalalim na part, pa-primer na ko naman siya. Ayan. Ang papasin after yan, naka-primer na siya,
Babataan ko po naman yan ng pati. Yan, papatayan ko pati itong pinaka-backing niya. Lalagyan ko na siya ng pati para tanggal yung pinaka maliliit na biyak niya. Ang ating baby, napakabait. Stibis sa akin yan pag gumagawa ako. Ayan, naka-primer na siya. Primer ko siya ng buo, then mabatahan ko siya ng masigla. Ayan ang aking stibis na baby. Papit ng pinakalabas niya, lalagyan din natin ng masilya. Ayan, gagawin ko lang ito ng mga 2 patong para mas maging makinis yung pinaka siding niya. Naka-curve kasi yung mga gilito, kaya gumagamit ako ng daliri para sa ating masilya. Kaya kapitbahay ko, humingi siya ng ilang pirasong plyboard. Nakalagay niya raw sa kanyang tricycle dahil butas na yung pinaka-flooring ng kanyang tricycle. Humingi siya ng ritasong plyboard at lalagay niya raw doon. Ito yung pinaka-pinto niyang ginawa ko. Finish tayo dito. Hindi ko na nga napakita yung pagkaano ko siya ginawa dahil marami naman tayong video kung paano ko gumagawa ng pintuan ganito. Kaya ito na yung pinaka-pinto niya. Yan, soap close. Stainless o stainless yung ginamit ko rito ng pinaka hinges niya. Ito yung kanyang finished product. Yung kanyang finished product ng ating restoration cabinet, mini cabinet. So closed. Ganun lang guys, and thanks for watching.